Bitbit ko na ang harina at hindi ako alis. Ganito lang, mabaho na, marumi pa. Tikman mo. Mabaho man, masarap naman. Siya nga. Siya ang tunay na mahal na binibini. Iyan ang patunay. Taglay niya ang marka ng anak na babae ng pamilyang Luo. Nababaliw ka na ba? Halos kalahating taon na akong nagugutom. Sa wakas, nakapagpalaki ako ng mga punla ng palay sa pinaghalong tubig at lupa. Sabihin mo sa akin na ako ang tunay na mahal na binibini. At ipatatapon pa rin ako. Ako ngayon ang inampon na anak ng pamilya Wang. Mula ngayon, lubos na akong humihiwalay sa pamilyang Luo. Mula ngayon, wala na akong anumang ugnayan sa pamilyang Luo. Maligayang pagdating. Nababaliw ka na ba? Akala mo ba kapag ganito mo lilinisin ang ugnayan sa pamilyang Luo? Mas mataas ang tingin sa iyo ng pamilyang Wang. Nagkamali ka. Pinatutunayan ko lang ang sarili kong pagkatao. Hindi na ako tao ng pamilyang Luo. Bakit mo ako pinapangunahan? Dahil inagaw mo ang pagkatao ng kanilang anak na babae. At nasiyahan ka sa 15 taon ng karangyaan. Dahil sa kapal ng mukha mo. Ikaw. Ginoong Gyu. Kakaalam ko lang din ang tunay kong pagkatao. Sapat na. Dahil hindi niyo ako kinikilala. Talaga. Kung magsasalita ka, panindigan mo. Anak. Pasensya na po. Kasalanan ko dahil hindi ko agad nakilala. At hinayaan kong may ibang makinabang sa yaman na dapat sayo. Maligayang pagdating. Pinalaki ka ng pamilya sa loob ng maraming taon. Ikaw mismo ang nagkamali ng pagkilala sa tao. Ang utang at puot ng nakaraang henerasyon ay hindi dapat isisi sa akin. Luo Yinjiao. Ang nagkamali ay ang iyong sariling ina. Hindi. Kahit maging inampon na anak ka ng pamilyang Wang, hindi mababago ang iyong pinagmulan. Kung gusto mong magkunwaring walang kinalaman, kailangan mo munang isauli sa akin ang lahat ng akin. Ha? Anong ginagawa mo? Pakawalan mo ako. Ginoo. Hindi ba sinabi ninyong ang pamilyang Luo ay nilimas at ipinatapon? Bakit suot pa rin niya ang napakagarang damit? Iyan ay sa pamilyang Luo lahat. Tumutulong lang ako sa tanggapan ng pamahalaan sa investigasyon. Ang mga gamit sa katawan ni Luo Yinjiao ay tunay ngang ari-arian ng pamilyang Luo. Ginogyu. Sa pagmamadali ko, nakalimutan ko. Palitan lang siya ng damit, iyon na. Bakit pa niya kailangang apihin ng ganito ang isang tao? Kapatid. Sa totoo lang, ako ang may kasalanan sa iyo. Ako. Ha? Ang mukha ko. Ay. Kailangan bang ganoon kalakas ang reaksyon mo? Binibini. Ayos ka lang ba? Ikaw. Ginoo. Napapansin niya talaga ang tambak ng damong ligaw. Sa putikang palayok na yon, malamang tinago niya ang iba pang ebidensya ng pamilyang Luo. O Panginoon ng Langit. Palay ito. Saan naman makikilala ng mataas na si Binibining Qianjin? Ito na ang buhay naming mga karaniwang tao. Ginang. Ang punlang ito, hindi ko na yata ito madadala pa. Pupwede ko bang ipaubaya ito kay Tiyo Kapitan ng ngayon? Baka sakaling tumubo pa ito at maging mataas ang ani ng palay. Natural na may iwan sa nayon. Xiaoju. Ang talino mo talagang bata ka. Isa ka pa namang mahusay na magsasaka. Pagdating sa hilagang kanluran, kakayanin mo ring mamuhay ng maayos. Kaya ko po. Narinig ko na sa hilagang kanluran, isang dangkal ng damo ay hindi tumutubo. Kahit marunong kang magsaka, ano naman ang magagawa mo? Ang itsura mo. Mukha ka pang mas masahol kaysa sa kamatayan kung basta ka na lang itatapon sa daan. Magpasalamat ka na lang. Ano? Gusto mo pala ang ginoong ito?
Kitang-kita ka na nilang nahulog sa putikan. Sa tuwing makikita ka nila mula ngayon, may isip na agad nila ang itsura mong nakahandusay sa putikan. Lumayo ka nga sa akin. Ang dumi mo. Ano ba ang silbi ng mabilis na bibig? Maghintay ka lang. Aalagaan ka ng mabuti ng pamilyang Wang. Sabi ng pamilyang Wang, wawasakin nila ang buong pamilya ko. Bawat kautusan ng emperador ay para lang sa pagpapatapon sa pamilyang Luo. Pero ang pamilya Wang ninyong yan, sumusobra na at pati sa mga utos ng emperador nakikialam. Ginang. Kapag iniwan sa kalsada ang mga tao ng pamilyang Luo, siguradong gawa iyon ng pamilyang Wang. Ano ang sinasabi mo? Ginoong Gyu. Hindi ko naman po sinabi yan. Sinadya niyang itulak ako sa madilim na hukay. Naglalakas loob ka pang manumpa sa langit. Wala ka bang takot na sabihing aalagaan ng mabuti ng pamilyang Wang? Kung may kahit isang kasinungalingan kang binigkas, mamamaga ang bibig mo, at mamamatay ka ng wasak ang buong katawan. Ito po ay pagpapakita lamang ng paggalang ng bata sa inyo at sa lahat ng mga nakatatanda. Sana po ay maalagaan niyo ako ng kaunti sa buong biyahe. Talagang marunong kang umasta, binibining Qianjin. Ang mga pag-ari ng isang kriminal. Dapat sana ay nakumpis ka na rin. Ginang. Pagkatapos ng ganoong kahabang hirap, siguradong gutom na kayo. May 2 pa tayong manok sa bahay. Sayang lang kung basta itatapon. Kumain muna tayo ng isang salu-salo bago umalis. Magaling naman ang kusina ko. CJ. Kumain muna bago umalis. Bilis na, gawin mo na. Ginang. Mahina lang po ang isang babae. Ang manok na ito. Kainin mo, kainin mo. Kainin niyong mga maliliit na demonyo. Mahirap lang palakihin ang inahing malapit ng mangitlog. Ikaw muna ang kumain ng isang piraso. Ayos pa ang lasa. Kulang lang ng kaunting siling pula. Masarap. Ginang, gusto kong magdala ng kaunti para sa mga magulang ko. Lumaki na ako ng ganito. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong mabubuting magulang. Gusto kong maibigay ang buong makakaya ko. Sige na sige. Bilisan mo. Ikaw ba ang tumawag kay Xiaoju? Kumain ka muna ng kaunti. Ang anak ko, ni isang araw ay hindi pa nakaranas ng ganitong pagpapala. Ngayon ay kailangan na niyang sumama sa amin sa hirap. Aba at ina, patawarin niyo ako. Maaari ba niyong sabihin sa akin? Ano ang kinakain nila araw-araw sa daan ng pagpapatapon? Sa daan ng pagpapatapon. Araw-araw, bawat tao ay binibigyan ng 2 bao ng tinapay. Siguradong 1 beses lang silang inom ng tubig. Kapatid, huwag kang mag-alala. Ibibigay ko sa iyo ang isa sa mga bao ko. Tiyak na hindi ka magugutom. Tayo na. Panahon na para umalis. Huwag na kayong magtagal. Kumain na kayo agad. Kumain kayo hanggat kaya ninyo. Isama na rin ang mga kaldero at mangkok sa bahay. Basta may hila akong kariton, ayos na. Napakahaba ng daan ng pagpapatapon. Pagdating natin sa isang lugar na walang usok ng tao, makakapagluto pa rin ako para sa inyo, mga mahal na Ginoo. CJ. Isama ninyong lahat. Opisyal nang nagsimula ang mahabang paglalakbay ng pagpapatapon. Xiaoju. Ako na ang hihila ng kariton. Sumakay ka na. Kaya ko pang maglakad kahit buto na lang ang katawan ko. Hayaan niyong sumakay ang bata. Inalipin na nga siya ng pamilyang Luo. Kapatid.
Ako ang ate mo, si Luwan. Ang tawag mo ay Xiaoju. Pakiramdam ko tuloy, parang magkakapamilya na tayo. Napakaraming kamag-anak. Ganito pala ang pakiramdam na may pamilya. Hindi naman siya masamang tao. Asawa ko. Nilalagnat siya. Ano na ang gagawin natin? Ginoong Ding. May gamot ba kayo? Pakiusap, maawa kayo at tulungan siya. Wala. Ang isang bilanggo ay dapat tumanggap ng ganyang pagtrato. Pakalmahin niyo ang sarili niyo, Ginoo. Hindi naiintindihan ng kapatid ko ang mga ganyan. Napulot ka lang namin sa kalagitnaan ng daan. Hindi ka pa naman nasisiyasat, hindi ba? Ako na muna ang magsisiyasat, saka tayo mag-usap. Minsan nang humiling ang emperatris para sa pamilyang Luo. Bawal siya sa atin ang mga gamit na dala ng isang babaeng bihag. Ayos, Wang Wu. Mas mabuti ng kaunti kaysa marami. Ginoong Ding. May mga ligaw na gulay sa paligid. Pipitas ako ng kaunti para makaluto ng sabaw. Ha! Maganda. Nandito pala siya nagtatago. Ginoong Wang. Pauwi na ako. Tayo na. Napakahaba ng gabing ito. Ano ng pagmamadali ang meron? Sumama ka sa akin. Baka sakaling may matira pa tayong pag-asa. Kung ayaw mo, papaluin kita araw-araw hanggang mamatay ka. Ginoo, susundin ko po kayo. Patawarinan niyo ako. Ay! Sino iyan? Lumabas ka, ano ka ba? Xiaoju. Nasaan ka? May multo ba? Kung walang nangyari, mabuti na yon. Narinig kitang sumisigaw. Akala ko mamamatay na ako sa takot. Nay, nakakuha ako ng mga halamang gamot. Ipahid mo agad sa ama ko. Tapos painumin mo siya ng kaunting tubig. Kapag nasunog ito, wala na ang problema. Luo Huay, hindi ka pwedeng mamatay. Nahanap na si Xiaoju. Wala kang nagbabantay. Nakarating na tayo sa malupit na lugar na ito, paano pa tayo mabubuhay? Maaari po bang alisin niyo ang gapos sa mga paa ng aking ama? Sa lagay natin, hindi na tayo makakatakas. Ay! Eight! Talagang masarap ang sabaw ng ligaw na gulay. Inumin mo na. Kapag naubos mo na, matulog ka ng mas maaga. Hindi pa ako nakakakain. Sino ang nagsabing kayo muna ang kakain? Nagagalit ang nakatataas. Ako na po ang magsasali ng sabaw ninyo. Uminom ka na, uminom ka pa. Mas marami ka pang inumin. Bukas, sisiguraduhin kong talaga natatay ka ng dilaw ang bituka mo sa pagtatay.
Ay naku! Bakit masakit ang tiyan ko ng ganito? Ginoong Ding. Napakapanganib ng biyahe na ito. Pakiusap po, alisin na rin niyo ang gapos ng aking ama at ng mga kapatid ko. Kung makaharap natin ang mababangis na hayop at magnanakaw, may sasalo man lang sa amin. May suot silang mga bakal sa paa. Siguradong hindi sila tatakas. Ang galing talaga ng kamay mo. Dahil sa pagkain. Ah. Anong nangyari? Wenshu. Aking Wenshu. Huwag mo akong takutin, giliw. Baka biglang inaatake lang siya ng masamang espiritu. Baka may nakain siyang marumi. Ginoo. Bilisan niyong tulungan siyang alisin ang mga gapos. Kapag natabunan ng suka, mahihirapan siyang makahinga. Bilisan niyong dalhin siya rito. Linisin niyo ng maigi. Xiaoju. Huwag. Marumi. Hindi ko naman iniisip na marumi. Sa sitwasyong ito, parang nalason na yata siya. Ang layo na ng nalakbay natin mula sa Xiangjing. Sino ba talaga ang nagpalason? Mukhang papatayin na talaga ako ng hayop na ito. Ikaw ang pinakapinaghihinalaan. Ikaw ang gumagawa ng pagkain. Sabihin mo, baka ikaw ang may galit at sama ng loob dahil sa pagkalipol at pagkatapon. Gusto mong patayin ang mga Tagalo. Siguro pati pagkain ko nilagyan mo rin ng lason. Impossible. Naniniwala ako sa aking anak. Kung siya ang nagpalason, bakit hindi niya na lang kaming lahat nilason? Mas nararapat sana na siya mismo ang nilason ko, ang walang saysay na ina na ito. Tiyak na may taong nagtatago ng galit laban sa pamilya Luo. Ginoo. Pareho lang ang kinain mong pagkain sa kinain ng ibang mga Ginoo. Bakit walang nangyari sa iba? Siya ba ang naglagay ng lason? Hulihin niyo siya at usisain ng maigi, malalaman agad. Naniniwala ako sa aking anak. Hindi siya gagawa ng ganitong bagay. Xiaoju. Pumunta ka sa lola mo roon. Gamitin mo ang halamang gamot na ito para mapatigil ang pagdurugo. Kung hindi namin kaya, ikaw ang tumakbo kasama ang mga kapatid mo. Tumakbo ka ng malayo. Dalhin mo ang pampatag na ito at hanapin ang Emperatrice Ina. Kung ikaw na lang ang natitira sa pamilya Luo, kahit dito man lang, poprotektahan ka ng Emperatrice Ina. Itago mo ng maigi. Hindi ba niyo ako pinaghihinalaang ako ang naglagay ng lason? Ang sira mong bata. Hindi ikaw. Talagang hindi na yata kakayanin. Ito rin ang tadhana ng pamilyang Luo. Anak ko. Ang batang ito. Natakot akong baka hindi na kaya. Bakit ba ganito kasumpungin ang kapalaran ko? Ginoding. Bigla kong naalala ang isang uri ng halamang pampalason. Ang tawag dito ay kingwendamo. Dapat meron yan sa kabundukan malapit dito. Hahanapin ko. Xiaoju. Totoo ba ang sinasabi mo? Gamitin mo ito para maamoy nila. Panatilihin gising. Hintayin niyo akong bumalik. Mukhang gusto nang tumakas ang lintik na ito. Matandang Ding. Bantayan niyo ang mga lalaking ito. Kailangan kong titigan siya. Kung hindi, mas marami pa ang mamamatay. May isa pang nakatakas. Wala nang paraan para maipasa ang tungkulin. Kapatid, pwede bang gumamit ka ng mangkok? Ibuhos mo sa akin ang laman ng banga. Ano ba ang amoy ng putang itong bagay na ito? Bakit mas mabaho pa ito kaysa dumi?
Bakit may isang banga ng dumi pa sa kariton na ito? Aray! Hindi ko na talaga kaya. Imposibleng walang dahilan kung bakit nalason ang pamilyang Luo. Ano ang kingwenda mo? Ako lang ang nakaisip nito. Para mapasok ang taong may pakana sa likod. Pero kung gamot na makakamatay agad ang lason, tiyak na may panlunas iyon. Hik. Naawa ako sa sarili kong mabahong tokwa. Nagawa na pero hindi pa nakain. Nasayang lang ng ganito. Ngayong sumama ka na. Huwag mo akong sisihin kung gipitin kita sa panlunas. Kahit ilantad ko pa ang sarili ko. Iyon na rin ang tanging paraan. Sino? Siya. Ang taong noong una ay tinakot at pinalaya si Wang Wu sa burol. Bayani. Paano mo nalaman na naghahanap ako ng gamot? Nakuha ito mula kay Wang Wu. Nandito ka ba para tulungan ako? Kahit may dating alitan man siya sa pamilyang Luo o wala. Unahin muna nating gawing sakto ang palusot na ito. Kaya niyang lumitaw ng walang ingay. Sa liit ng katawan kong ito, siguradong hindi ko siya kayang labanan. Siguraduhin mo lang kung kaaway o kakampi siya. Pasensya na. Ang balak ko sana ay gawing putahe ka. Ngayon, kailangan ka na lang naming ipainom bilang pampagaling. Maaari ko bang malaman ang pangalan ng bayani? Babayaran ko ito ng maayos balang araw. Ang pangalan ko ay Jiang Xiaoju. Salamat sa inyo. Hindi ko malilimutan ang kabutihan nyo. Bayani. Hindi na pwedeng kainin ang ligaw na manok na ito. Kahit nawala na ang lason. Tiyak na may nanatiling lason sa loob. Tandaan mo na. Xiaoju. Mukhang wala na talaga tayong magagawa. Ang batang ito. Wala nang hinina. Kailangan nang putulin ang tainga at iwi. Ililibing na lang ba natin siya? Huwag mo nang sayangin ang oras at umalis na tayo. Hindi. Walang pwedeng humawak sa anak ko. Buhay pa ang anak ko. Ginoo. Hindi pa patay ang anak ko. Maghintay pa. Nahanap na ng anak kong babae ang damong pangontra ng lason. Huwag ninyong sayangin ang oras namin. Anong pangontra ng lason? Niloloko lang kayo ng lalaking yon. Kahit ilang babae na lang ang natitira. Kailangan pa rin kayong ipadala sa salitan sa hilagang kanluran. Pakiusap po, mahal na Ginoo. Bigyan pa ninyo ako ng kaunting oras. Xiaoju. Tumakbo ka. Tumakbo ka ng malayo. Pero ang babaeng ito ay isang babaeng may sala. Kung tatakbo ka, mabubuhay ka pa ba? Kalsada. Talaga yatang malas ako. Madilim na ang langit. Bakit hindi pa bumabalik si Wang Wu? Hindi kaya hindi na talaga siya babalik. Paano na ang kapatid ko at ama? Bumalik na ako. Mabilis. Ibigay mo ito sa kanya at painumin. Kailangang maitago sa iba. Hindi dapat nila mapansin ang kakaiba sa gamot na panlaban sa lason. Gumamit na lang ng karaniwang damo bilang panlabas na takip. Baka hindi na umabot na maipakulo pa ang gamot. Dikdikin niyong mabuti ang natitirang mga halamang gamot at lulunukin nila. Xiaoju. Uminom ka ng tubig. Ang batang ito, talagang nakahanap ka pa ng damong panlaban sa lason. Paano mo nalaman ang ganitong uri ng damo? Mahal na Ginoo. Lumaki ako sa nayon. Narinig ko na ito kay Guru Yui noon. Sana talagang makapag-alis ito ng lason. Kung hindi rin lang, wala na akong magagawa. Mabisa ang gamot na panlaban sa lason. Parang gumaan na ang pakiramdam ko. Napakapait na damo. Puno ng kapaitan ang bibig ko. Kahit lunukin ko, parang manhid na ang lalamunan ko. Iyan ang gamot na nahanap ng kapatid mo. Paano mo nasasabi ang ganyang bagay? Xiaoju. 3 beses akong magpapasalamat sa iyo. Ikaw ang nagligtas sa buhay ko.
Xiaoju, bakit ang dami mong sugat? Ayos lang ako. Nadulas lang ako kanina pababa ng bundok. Hoy! Tunay na mahalagang dalaga. Nakita mo ba si Wang Wu? Mahal na Ginoo. Nahanap ko ang damong panlaban sa lason at bumalik agad ako. Hindi ko naman nakita si Ginoong Wang. Anong nangyari? Bakit ang baho? Nadumihan ang salawal ko. Paano hindi sasamang amoy niyan? Hindi ninyo alam. Nung nakita ko siya, hinila niya ang pantalon ko pababa. At nagsasalita pa tungkol sa mga multo. Kahit ang duwag na lalaki ay hindi pa rin katulad ng babae. Tumahimik ka. Umiti ka pa ulit sa akin at subukan mo. Wang Wu, huwag mong isipin na dahil may sumusuporta sa'yo, pwede ka nang magmalaki. Huwag mong kalimutan kung sino ang bumuhat sa iyo mula sa kalahating bundok para maibalik dito. Lao Liu, bakit mo ako ginagawang katatawanan? Kahit ganoon pa ako kabait, hindi ko rin mapipigilan. Binugbog ako ng mahimatay sa bundok. May malaking bukol pa sa batok ko. Medyo malabo ang ulo ko. Kaya huwag mo akong kausapin na parang kilala mo ako. May tao sa kabundukan. Hindi ko pa malinaw na nakita, tapos nababok na ako. Mukhang isang lalaki ang palihim na nakita ko. Pagkatapos noon, nawalan na ako ng malay. Pagkagising ko ulit, wala na ang gamot sa katawan ko. Pati ang kutsilyong kasama ko, nawala rin. Ito na lang ang natira. Ang lintik na yon, malas talaga, binigyan pa ako ng gulong. Nakuha pa nilang uminom ng panlaban sa lason ang mga Tagalo kanina. Tamang-tama pa talaga. Wala na ang gamot ko. Diyos ko, wala talaga akong timpla sa pagdami ng gamot na ito. Ang dami ng naihalo kong gamot dito ay para sa hindi bale nang mas marami kang makain ng ilang piraso. Pero kapag may nangyaring kakaiba, siguradong may masamang dahilan. Malisyosong bagay na hindi namamatay. Kailangan ko pang mag-ingat ng husto. Ikaw na bata ka. Nasugatan ka na ng ganyan, sinasabi mo pang wala lang. Umayos ka na lang at maupo sa karo. Hilahin ka na lang ng babae. Nagising ka na pala. Talagang swerteng bata ito. Kagabi, halos mamatay na siya sa tingin ko. Pero buhay pa rin pala. Xiaoju, salamat sa'yo, may bahay. 8. Hey. Huwag kang magsalita ng malakas. Ikaw talaga, ang sarap ng buhay mo. Bumaba ka rito. Hayaan mong makaupo ng kaunti ang matanda. Sige, bababa na ako. Ginoo, umupo ka na lang sa karo at magpahinga. Ako na ang hihila ng karo. Kung pag-uusapan ng karo na ito, talagang may silbi. Patihat na sabaw at mainit na kanin, may makakain tayo agad. Kabuti. Ginoo, dito lang tayo malapit. Magpahinga muna tayo sandali. Huwag mo naman sigurong balak lasunin kaming lahat ng kabuti. Ano? Hindi kaya nilagyan mo ng lason ang pagkain ng matanda? Ng kabuting lason? Ginoo, paano naman mangyayari yon? Kakain din ako nito. Hinala ko, posibleng. Umiinom siya ng maruming tubig kaya sumasakit ang tiyan. Ang tubig sa labas, siguradong kailangan pakuluan bago inumin. Wang Wu. Ang kinakain ng lahat ay pare-pareho sa isang kaldero. Huwag mo nang takutin siya. Kami rin kukuha. Xiaoju, kakainin ba ang lahat ng ito? Ang dalawang hawak ko ay pwedeng kainin. Yung nasa tabi, yung matingkad ang kulay, hindi pwede. Ang dami namang kabuti nito. Kung may manok lang sana, mas maganda. Manok na niluto sa kabute. Nakakalunok sa sarap. Iyong mabait na mahaba ang balikat, makitid ang baywang, at mahahabang binti. Mukhang may dating.
Ang makahuli ng isang mailap na manok ay tiyak na hindi mahirap. Hindi ba't susunod pa rin kaya sa atin ang taong iyon? Hindi ko alam kung pwede bang magpadala ng isang manok. At Seoju, pwede ba itong kainin? Maning kabute. Pwede. Masarap ito. Saan mo nakuha yan? Sabi mo, ang kabuting ito ay tinatawag na manok. Anong manok? Basta isa itong uri ng kabute. Baka hindi pa ninyo narinig. Pero talagang masarap ito. Masarap din ang piniritong gulay. Masarap din ang sabaw. Sa kabuuan, masarap naman lahat. Sayang lang, medyo alanganin ang lutong gamit ang sirang kaldero. Hindi masarap kapag prinitso. Kung may maayos na wok lang sana, mas mabuti. Ay! Hindi ako nangangahas na ilabas. Kaya pagtiyagaan na lang muna. At Seoju, paano mo nagawa iyan ng ganyan kagaling? Lahat kaya niya. Subukan mo lang ng ilang ulit, matutunan mo rin. Lahat ng bagay natututunan naman ng dahan-dahan. Kung may hindi ka maintindihan, pwede mo akong tanungin. Huwag ka nang mahiya magtanong. Pamilya tayo. Makinig ka lang sa tabi. Sumama ka na lang sa mga ate at magtrabaho. Huwag ka nang maraming salita. Natatandaan ko na po, tiya. Nandoon din. Hanapin niyong dalawa ng sabay. Huwag kayong magkakahiwalay. Mag-ingat ka sa masukal na damuhan, baka masugatan ka. Pwede bang kainin ang ganyang bagay? Ano nga ba, isa rin akong dalaga ng pamilyang Wang. Ginagamit niyo lang ang mga pagkain ito para guluhin ako. Tawagin niyo ang namamahala sa kusina para harapin ako. Lu Seoji. Bakit mo tinawag ang matanda para rito? Dapat po ay tawagin niyo akong Ginang Wu. Ano ba talaga ang nangyayari sa pagkain at ulam nitong mga araw na ito? Bakit pati malalambot na sangkap ay hindi makita? Nasaan ang gusto kong kakaning may osmanthus? Ginang Wu. Kamuntik lang, ang matanda at ang ginang sa bahay ay puro gulay lang ang kinakain nitong mga araw. Mula sa itaas hanggang ibaba ng buong bahay, puro ulam na ito ang nasa mesa. Ginang Wu, sinasadya mo ba talagang pahirapan ang matanda? Ginang Wu. Huwag mo ring sisihin ang matanda kung hindi maganda ang pananalita niya. Kapag sumama ka sa pagbagsak ng pamilyang Luo, baka wala nang makain ni isang mangkok ng lugaw ang mga tao rito. May mga pagkain ng ganito, kaya huwag mo nang ipagmatigas ang mataas mong asal. Mga bagay na pangmamaliit sa kapwa. Hintayin mong makalipad ako at makaupo sa mataas na pwesto. Ginang Wu. Gusto ka raw makita ng iyong ina. At heto pang ang maayos ang pasabi ng nanay mo, ano pa ang ginagawa ko. Ngayon, kahit gumalaw ako ng kaunti, binabantayan ako ng pamilyang Wang. Kapag nabisto ang pagkukunwari kong patay, lalo lang akong malalagay sa alanganin. Hindi ba lalo lang akong madadamay? CJ. Lalabas ako sandali sa bahay. Ha? Lumabas ka para makalanghap ng hangin. Isang anak lang ng alipin. Talaga ngang inakala mo pang ikaw ang dalaga ng pamilyang Wang. Kung lalabas ka, sige, lumabas ka. Kasalanan lahat iyan ni Jiang Xiaoju. Kung hindi dahil sa kanya, paanong mararanasan ko ang ganitong kahihiyan? Pero mayong siya ang siguradong nasa daan ng pagpapatapon. Ubos na ang hirap na dinanas niya. Mas mabuti pang mamatay na lang siya kaysa mabuhay. Basta ang isa lang ay maalala niya ng mabuti. Huwag nang madungisan ang mukha ng pamilyang Wang. Opo. Tandaan mo ito, anak. Ipabantay mo sa isang tao ang sumunod sa kanya. Noong araw na bumalik si Lo Yingjiao na parang matapobreng lobo. Kitang-kitang isa siyang walang utak na hangal. Ang pag-iwan sa bahay niya ay maaga o huli magiging perhuwisyo lang. Mas mabuti pang ipadala siya sa bukid.
Pagkalipas ng 2 taon, kahit sino na lang ang ipareha sa kanya. Mas may silbi pa rin siyang maiiwan. Ano bang silbi ng ganitong hangal? Huwag mo nang pakialaman ang kay Gianang Wu. Ituwid mo muna ang pagpapalaki mo sa sarili mong mga anak na babae. Bumalik ka at makipagpaligsahan sa pagpili ng asawa sa ikalawang prinsipe. Hindi man lamang mapantayan ang posisyon ng pangunahing asawa. Ang posisyon ng pangalawang asawa. Maaari pa ring pag-agawan. Kapatid na babae Wu. May lumabas mula sa sambahayan Wang. Nasaan siya? Siya yung alipin. Pumunta ako para bantayan si kapatid na babae. Ngunit huwag mag-alala, kapatid na babae Wu. Ang aliping si Xiaoju ay tao ni Miss Hongling. Talagang may nailagay na tao sa sambahayan Wang ang yaya. Napakabuti niyan. Hanggagi may yaya. Magagawa kong yurakan ang mga tao ng pamilya Luo sa buong buhay ko. Maligayang pagdating. Mabilis kayong pumasok. Sabihin niyo sa akin ang kalagayan ng pamilya Luo. 8. Maaari bang kainin ang bungang ito? Napakatamis. Ate, paano mo agad nalaman ang lahat? Xiaoju, pwede mo bang pitasin ng kaunti para sa lola mo? May lagnat siya kagabi. Sige po. Huwag mo nang banggitin. Napakasarap ng prutas na ito. Masarap kainin kahit hindi pa hinog. Ginoo. Matanda na ang aking ina. Kung nais mong kumain, maaari tayong muling pitasin. Bakit paagawan? Kung gusto kong kumain, kakain ako. Hindi pa nabubulok na ulo. Ang pagkain na itinago mo. Lahat ilabas mo. Ang ulol na ito. Sa buong daan, puro dahilan ang ginagawa sa akin. Kung alam ko lang, pinatay ko na sana siya noon. Hindi pa ngayon ang panahon. Ginoo. Mga sisidlang basag at kalderong gamit ang laman ng karwahe. Wala akong itinagong anuman. Kung hindi kayo naniniwala, maaarin niyong siya satin. Walang itinago. Gusto kong kumain ng karne. Hindi ba may kakahuyan sa unahan? Kayong mga babae. Pumunta kayo at hulihin niyo ang mga kuneho para sa akin. Kumalma ka. Mahusay pa rin ang husay sa kusina ng dalaga. Kung masira man ito, hindi na makakakain ng mainit na kanin ang Ginoo. Sobrang init talaga. Huminto muna tayo sa ilalim ng punong nasa unahan. Ang mga lalaki ay manatili sa kinatatayuan. Ang mga babae ang maghanap ng karne. Hahanapin ko ang mga taong iyon. Hindi ko inasahang makikita kita. Eksaktong may pagkakataon akong kausapin ka tungkol sa isang bagay. Mangahas kang sumuway. Hindi ko palalampasin ang mga batang iyon. Pinakakinasusuklaman ko sa buhay ang ganitong basurang lumalapastangan sa babae. Hamog na mabaho. Ngayon ko talaga kayo papatayin. Mamatay ka na. Ubo. Siya. Patay na siya. Tapos na. Ang pagpatay sa kawal ay may kapalit na buhay. Kung hindi siya mamamatay, hindi rin tayo mabubuhay. Dapat mapawi ang sakunang ito. Ikalawang asawa. Ikaw muna, pumunta ka sa malaking bato sa kabila at ayusin mo ang mga damit. Kailangan nating agad umalis dito. Ikalawang asawa. Tandaan mo ito. Wala ni isa sa amin ang nakakita sa kanya. Kung hindi, kami ang mamamatay. Ang anak mo ay napakabata pa. Kung wala si inay na nagbabantay, hindi pwede. Wala tayong mali. Tama ang sinabi mo. Wala tayong mali.
Heto at damuhan na lang ang iniuwi natin. Napakawalang silbi. Ginoo. May nakita kaming mailap na manok. Pero hindi namin mahuli. Walang nangyari naman, di ba? Wala. Walang nangyari. Maasim at mapakla. Maasim at mahapdi. Gusto kong mabuhay hanggang sa hilagang kanluran. Gusto kong mabusog. Gusto ko ng nilagang baboy, Saan na napunta ang taksil na si Wang Wu? Bakit hindi pa siya bumalik? Ina. Nasa kariton ko nakatago. Xiaoju. Alagaan mo ang sarili mo. Poprotektahan ka ni Ina. Ina. May nangyari sa pamilyang Luo. Pero may tutulong pa rin na makipag-usap para sa atin. Ngayon, nasa ilalim pa rin ng emperador ang ikalimang prinsipe. Nawala ang angkan ng koronang prinsipe. Nahulog sila sa alanganin. Sinubukan ng hilahin ng ikalawang prinsipe ang iyong ama. Pero tinanggihan siya. Nagsulat ang iyong ama ng pakiusap para magsalita sa ngalan ng koronang prinsipe sa gitna ng kagipitan na ito. May mga taong galing sa kampo ng ikalawang prinsipe na nagpakana. Kaya ito umabot sa gulo. Lumabas na ang kabiguan sa pagmamando ang nagdulot ng walang saysay na kapahamakan. Hanggat magpakita ng habag ang emperador. Makababalik pa ang pamilyang Luo. Ina. Sa panig ninyo. May 2 bata pa sa bahay. Paano po ba sinabi? Sa gitna ng kagipitang ito. Walang mangahas na makipag-ugnayan sa pamilyang Luo. Sa mismong oras ng kagipitan. Ipinahatid ko agad ang liham para putulin ang ugnayan sa mga kamag-anak at kaibigan. Malupit siya. Pero marunong din siyang tumingin sa sarili. Hindi niya sinusubok ang pagkatao ng tao. Kaya siya ang pinakaligtas. Nakakita ka na ba kay Wang Wu? Sabi mo. Sila ba ang pumatay sa kanya? Hindi ko nakita. Kasama ko si San Juan nang mangalap kami ng gulay saka kami bumalik. Kaming 2 mahihinang babae. Paano kami magkakaugaling pumatay ng tao? Ginoo. Ang anak kong babae at ang kapatid kong babae ay napakahina. Wala silang dalang bakal o sandata. Pakiusapan po ninyong tignang mabuti, Ginoo. Ang sugat ay may punit at wasak na tiyan. Mukhang ginawa ito ng mabangis na hayop. Ginoo. Laging sinasabi ni Ginoong Wang noon na may multo raw. Hindi kaya? Gawa ba ito ng multo? Hindi kaya may marumi talagang lihim dito? Huwag kang magsabi ng kung ano-ano. Tingin ko, gawa ito ng mabangis na hayop. Tumigil na kayo. Bumangon na at maglakbay na tayo. Elder, tingnan mo ang sugatang ito. May malaking uod ba sa malapit? Hindi ito mabangis na hayop. Malinaw na ito ay gawa ng sandata. Ang kasangkapang iyon sa kamay ay may kutsilyo. Medyo may ibig sabihin. Elder, nakuha na ng tauhan ko ang impormasyong inutusan mo. May isa pang palabas na tunay na dalagang mayaman at peking dalagang mayaman, ang husay. Ginoo. Nagnenegosyo ang maliit na ito ng paggawa ng palayok sa hilagang kanluran. Narinig ko na may mga bandido sa unahan. Gusto ko sanang sumama para may katiyakan. May mga Ginoo na nagbubukas ng daan. Tiyak na hindi makakalusot sa paningin ng mga bandido. Magbigay po kayo ng kaunting konsiderasyon. Pakiusap po, pagbigyan niyo ako, Ginoo. Madaling sabihin. Dahil magkakasabay naman ang lakad. Sabay na lang tayong umalis. Hoy! Kayong ilan? Ano ang ginagawa ninyong nakatayo lang na parang tuod? Bilis, lumapit kayo at magputol ng kahoy at magsalok ng tubig. Sanay na yata kayong ituring na mahalika. Ginoong Luo, nahirapan po kayo. Sinadya akong papuntahin ng aking Panginoon upang alagaan kayo. Wala akong magawa kundi gamitin ang paraang ito. Ikaw ba ay Xiaoyang? Prinsesa Xiaoyang, ay may kaugnayan sa amin. Bago pa man mag-asawa ang Prinsesa Xiaoyang, naging may gusto na siya sa inyong ama. Napakalaking problema talaga. Hindi nakapagtataka kung bakit pati ang iba ay nanggugulo na.
Siya pa nga ang palihim na nagpapasubok sa amin. Mukhang ang prinsesa Xiaoyang na ito ay baliw sa paghabol sa bituin. Ang ama ko nga ang top fan ng pakikipagkaibigan. Lumipas na ang mga bagay na yon. Talagang siya ay taong may damdamin at katarungan. Xiaoju. Gusto yata niyang agawin ang akin. Ang pag-agaw ay isang bagay. Pero hanggat hindi niya sinasaktan ang akin. At kung salita lang, hindi naman ito mapapatawad ng hindi na maibabalik. Habang nanonood lang ang iba sa gilid. Siya lang ang handang mag-abot ng tulong. Ang utang na loob na ito. Lanan. Sino ba ang nagsasabing ang kagandahan ay sumpa? Napakagwapo ng lalaking ito. Sumpa rin pala yon. Tama si Xiaoju. Alalahanin ng pamilyang Luo ang kabutihang loob niya. Kyuhua. Uminom ka muna ng kaunting lugaw. Hindi ka pwedeng kumain. Wala ka namang ginawa. Sino ang nag-utos sa'yo na kumain? Kung ibinigay sa'yo, saka mo lang kainin. Kung basta mo pang ipamimigay sa iba. Huwag ka nang kumain ng tuluyan. Asawa ko ito. Ang isang lalaki ay dapat may paninindigan. Saan mo naman nakuha ang katuwirang hayaan ang asawa mong magutom? Ikaw na nga itong naging ganyan. Asawa mo pa rin. Kaya mo bang mabuhay hanggang sa mapalikas at may dala ka pa ring 2 bibig na pakakainin? Kung hindi mo kakainin, sige na. Dalhin mo na at ipakain sa aso. Bakit ka naman ganyan? Sobra na. Wen Yuan. Huwag kang makipagtalo. Sariling gamit naman iyon ng tao. Kung hindi ibibigay, ano ang mali roon? 8. Gusto ko na ng karne. May karne ba tayo? Ang bilis mo namang mag-isip. Saan naman tayo kukuha ng karne? Gusto ko rin ng karne. 8. Kung noon ay nagpakumbaba ka lang sana. Hindi sana umabot sa ganitong pagtrato sa iyo ngayon. Ang mga nangyari noon, huwag na nating banggitin pa. 8. Gusto ko talagang kumain ng karne. Pwede po bang bigyan niyo ako ng kaunting karne? Naubos na ninyo sa opisyal na bantay na kuya dati. Wala na rin po ako. Wala ng karne. Ito na lang ang pwedeng kainin. Ang isa na iyan ay sigurong ang tunay na ginto na nahanap ng taga na yon. Mukhang abo at itim na itim, hindi talaga singning ng taglagas. Parang uling na sinunog. Mas maitim lang ng kaunti. Kung inalagaan ng maigi. Siguradong magiging maganda yon. Isang munting dalagang galing sa mahal na angkan na pinalaki ng maayos mula pagkabata. Ano pa ang silbi noon? Hindi rin naman iba sa amin na mga taong putikan. Tingnan mo. Para sa isang subo ng karne. Para ka na ring asong gutom. Gusto mong kumain ng karne? Pwede naman. Bakit hindi tayo lumapit at magmakaawa sa kanila? Sa susunod na daan, mukhang sa inyo na lang talaga kami aasa. Pero huwag po kayong mag-alala. Si Katiyong Bantay ay nakaayos na ang lahat doon. Sa susunod na daan, subukan niyong manatiling ligtas hanggat maaari. Maraming salamat. Kida. Nandito na ang mga nagkasala. Kida. Ang tao ay naipasa ko na sa inyo. Nagmadali akong ayusin ang papeles. Kailangan ko pang bumalik para mag-report. Xiaoju. Isama mo sila sa matitirhan. Ngayong araw ay makapagpahinga muna kayo. Bukas magsisimula na tayong magtrabaho. Ang mga taong nandito ay kailangang magbungkal ng lupa. Pagbalik ko, hahatiin namin ang tiwangwang na lupa ayon sa bilang ng mga tao. Kung ayaw ninyong magtrabaho, walang makakain. Mukhang ilang beses nang napagdaanan ng matandang ito ang mga bilanggo noon. Kailangan ninyong magmadali at makasingit ng kaunting ginhawa. Kuya Ki. Kayo ba ay nagbungkal din ng lupa kanina? Sa gitna ng taglamig, may tutubo pa ba talaga? Ano ba ang itatawag mo sa akin? Aba. Tawagin mo akong Kuya Ki, hindi ba? Bakit ang tapang ng taong ito? Kuya Ki. Haha. Kida. Talagang napakabuti ng swerte mo. May mapapangasawa ka na niyan.
Kapag ikinasal ka na sa ibang bahay, siguradong kailangan mo kaming painumin ng matamis na alak. Ano ba ang sinasabi mo? Sa lugar namin, ang mga babae sa bahay na tumatawag sa kanilang lalaki ng kuya. O ang mga babaeng tumatawag sa kasintahang hindi pa kasal ng kuya. Kida. Napaka-personal na tawag yan. Ang pagtawag sa sariling lalaki ng kuya. Kung gayon, hindi ba at pinagtawanan ko siya ng harap-harapan kanina? Mamamatay na ako. Hindi pwede, Kida. Hindi ko alam ang ganyang kaugalian dito. Anong tingin? Hindi kaya kinainisan niya ang maitim kong kamay? Mukha ba akong itinataboy? Gwapo naman siya. Sayang, malamig at walang imik. Manirahan na lang tayo rito. May matitirhan ba talaga rito? Ano ang pinagkaiba nito sa pagtulog sa ilang nakaparangan? Isang gabi lang dyan, lamig na ikamamatay iyan. Kung may matitirhan, huwag nang mamili. Sa nayon, ito na lang ang natitirang pwedeng tirhan. Kung hindi kayo kontento, humanap na lang kayo ng sarili ninyong paraan. Punong na yon. Pwede po ba kayong maghanap ng ilang tao para ayusin ang bahay namin? Kapag nakaahon na kami, siguradong babayaran po namin kayo. Kung hindi, magkakasakit pa kami sa lamig. Pati bukas wala na rin kaming magagawang trabaho. Ang dila mo, ang tamis naman. Pero hindi ko po kayang magdesisyon dito. Ito ang lumang bahay ng pamilya Ki. Punong na yon. Ano ang ginagawa ninyo kanina? Nag-iisip ba kayong magbungkal ng lupa? Naghuhukay kami ng balon. Kulang sa tubig ang lugar na ito. Lahat ay nakasalalay lang sa awa ng langit para may makain. Kung magkakaroon lang ng balon, baka mas marami pa kaming magawang ani sa bukid. Ubo-ubo. Walang balon kahit isa sa lugar na ito. Walang tubig. Walang maaasahang itatanim. Pero dahil nandito na kami, kailangan pa rin naming mabuhay. Tatay, huwag po kayong umupo lang at magreklamo. Bago dumilim, tipunin niyo ang mga gamit na may takip at ang mga nakatanim na bagay. Bakit parang kakaiba ang higaan na ito? Sa itaas ay may patong lang na tuyong damo. Makakatulog ba dito ang tao? Talaga bang may galing sa kabiserang lungsod? May apoy sa loob para mainitan. Kung hindi, mamamatay kayo sa lamig sa gabi. May sindi sa loob. Natutulog ang tao sa ibabaw. Hindi ba magiging luto ang tao sa kalahating gabi? Punong na yon. Sino ang nakaisip ng kalan na ito? Napakatalino. Basta makahanap lang ng kaunting panggatong. Hindi na kami kailangang manginig sa lamig mamayang gabi. Tama ang naisip ni Kidaren. Malayo ang nararating niya sa labas. Matalas ang isip. Ito ang rasyon niyo sa loob ng 2 buwan. Ito lang po. Kapag naubos na, bahala na kayong mag-isip ng paraan. Maraming salamat po, Kidaren. Sa tingin mo pa lang, mainit na ang puso mo. Talagang buhay na biyaya ito. Hindi po ito ipinadala. Ito ay bigas ng nayon. Pagkatapos ng anihan, kailangang isauli. Kahit kailangang isauli, ayos lang. Parang pamigay ng uling sa gitna ng niebe. Kideren, pwede po bang may pagawain para maayos ang bahay at ang tarangkahan ng bakuran namin? Xiaoju. Ang nakakain lang ay ang isang supot na ito. Sa ganito kalamig na panahon. Butil ng mais. Malakas na pampalago ito. Ang hilagang kanluran ang pinakamalaking taniman ng mais. Asenso tayo, asenso. Huwag kayong panghinaan ng loob. Hanggat buhay tayo, may pag-asa. Kaya natin ito, siguradong kaya natin. Kapag kumalma na ang galit ng kanyang kamahalan, baka makabalik pa tayo sa Xiangjing. Tama ang sinabi ni Xiaoju. Buhay pa tayong magkakasama bilang pamilya. Kailangan nating mabuhay ng maayos. Xiaoqi. Sila ba yung mga bagong dating na ipinatapon? Tumira sila sa lumang bahay ng pamilya natin. Sabi nila, may ilang dalagang kasing ganda ng mga bulaklak at kasing kinis ng jade doon. Nakikita mo ba? Ang dalaga. Huwag mo nang pangarapin pa. Mga taong mula sa kabiserang lungsod na nasangkot sa kaso. Nasa ulunan ng ulap ang tingin nila. Paano nila mapapansin ang mga tulad nating hampas lupang taga rito? Ang ibong phoenix na nahulog sa hirap ay mas masahol pa sa manok. Inayos mo ang mga tao sa lumang bahay. Iyon ba ang ibig mong sabihin? Ano naman kung sila ay mga ipinatapong kriminal? Kailangan din namang mag-asawa at magkaanak, di ba? Ipapakasal sa'yo, kuya.
Hindi ka na magugutom. Kuya ko, wala lang talagang mapaglalagyan. At para madali ring bantayan ang mga bilanggo at pigilan silang tumakas. Huwag kang managinip ng gising. Ikaw na si Raulong batang iyan. Sa huli, makakahanap at maipapakasal din kita sa isang babaeng mapapagkatiwalaan. Ayos ka lang ba? Pasensya na. Hindi ko inakalang bigla kang lalabas. Sino ka? Nakatira ako sa banda roon. Dumating lang ako sa nayon ngayon. Hihiram sana ako ng apoy. Nabasa ang panggatong na ito. Kung hindi pa sisindihan ng kaunti ang kalan. Baka mamatay kami sa lamig ngayong gabi. Kayo pala ang mga lakaw na ipinatapon. Wala ka bang hiya? Nakatambay ka pa sa may pintuan ng iba para makinig. Ano raw ang pakikinig? Ako mismo ang lumapit at kumatok ng maayos. Nagtatanong lang ako kung may apoy kayo. Ikaw na. Wala. Umalis ka na. Hindi ka rin bibigyan kahit meron. Ikaw na batang yan. May dumarating na sa may pintuan. Anong katuwiran ang magtutulak sa tao palabas ng pintuan? Ganyan lang naman ang itinuturo ko sa iyo lagi. Ang ganda-ganda talaga ng dalagang ito. Kulang lang sa dilim. Kung makakabalik siya sa dati. Talagang ubod ng ganda. Nakakainis na maayos na ibinigay ni Ki ang lumang bahay sa kanila para terhan. Dalaga. Sabi mo kanina, hihiram ka ng ano? Al. Gusto kong humiram sa inyo ng kaunting panggatong para makapagsiga. Alam mo ba kung saan may makukuhang kahoy na panggatong malapit dito? Maraming tuyong sanga sa labas na pwedeng pulutin. Pero sa gitna ng taglamig na ito, bumagsak pa ang nyebe. Kahit mapulot mo, hindi rin yun sisiklab. Marami kaming sobrang panggatong. Pwede kang magdala ng kaunti pa uwi. Pareho tayong tao. Bakit siya ang ganda tingnan? Kung panggatong ang kailangan mo, hindi pwedeng ito ang gamitin. Dagdagan mo lang ng kaunti. Kung hindi, kalahati ng gabi, luto na ang lahat. Al. Napakabuti mo. Salamat sa'yo. Pagbalik ko, papapahatid ko sa kapatid ko ang panggatong pabalik sa'yo. Ang tamis ng bunganga ng dalagang ito. Kaya ba ng maliit mong katawan ang buhatin yan? Baka pwede dito mo na lang iwan. Pagbalik ko, papahatid ko sa anak ko para sa'yo. Huwag kang mag-alala, Ale. Malakas naman ako. CJ. Mukhang masipag kang tao. Kung mapapasok mo sa pamilya, tiyak na mabuting manugang ka. Huwag mong hayaan na maagaw ka ng iba sa nayon. Bata, bilisan mo at ihatid mo na ang mga gamit. Hindi ako pupunta. Hindi mo ba nakikitang napakagwapo niya? Kuya ko, hindi ako uhaw na palaka na basta lang gusto ng karne ng gansa. Pero anak siya ng isang malaking pamilya at anak ng isang mayaman. At ano naman kung siya ay isang mayaman na dalaga? Hindi ba at napadpad din siya sa liblib nating baryong ito? Ipapakasal sa'yo, kuya. Hindi ka man lang kailangang magdusa sa lamig at gutom. Xiaoju. Saan ka ba pupunta? Bakit ka lumabas nang hindi man lang nagsabi? Kumuha ako ng kaunting panggatong. Sino bang nagsabing hindi madaling makisama sa mga tao rito? Kaninang bago lang, ako pa nga ang mahigpit na pinahiram nung mabait na Ale na yon. Ayos lang. Kung may tatawag na lang sa akin na ganyan sa susunod, ako na ang bahala. Ikaw naman, dalaga ka. Paano ka makakaya ng mabigat na trabaho? Napakabait talaga ng kuya. Xiaoju. Bilisan mo at pumasok ka sa loob. Aba. Hindi ba maaaring lumabas ang mga babae sa lugar na ito? Nandito ang mga tao para magtrabaho. Magkukubli na lang ba kayo sa bahay at mangitlog? Kailangan naming ayusin ang bubong. Ano ang ginagawa ninyo sa bahay kung puro kayo tago? Lumabas kayong lahat at pagbigyan nyo ang lugar. Xiaoju. Puro lalaki ang nasa labas. May pagkakaiba ang lalaki at babae. Wala ka namang natutunan sa mga tuntuning iyan noon. Kailangang mabuti kang maturuan ng ina mo. Asawa. Ang buong pamilya ay napadpad na rito sa hilagang kanluran para magtiis sa lamig. Ano pang tuntunin ang kailangan mong aralin? Ano nang saysay ng pagkapit sa mga tuntunin? Kung kailangan, pababain na lang ang mga lalaki ng pamilya Luo para magbungkal ng lupa. At ang mga babae ay manatili na lang sa bahay at huwag nang lumabas. Hindi ba kayo papalabas ng bahay para lang kumain at uminom? At ano kung makita kayo ng iba sa labas? Hindi naman kami mababawasan ng laman. Tama ang sinabi ni Xiaoju.
Tulungan mo akong lumabas. Ina. Lumaki si Xiaoju sa bukid. Hindi niya naiintindihan ang mga ito. Pero lahat ng dalaga sa bahay ay nasa edad na para lumabas na. Paano sila magiging pakitang tanaw lang ng mga hamak? May lalaking nagbabantay sa pamilya. Hindi nila kami makakain. Kailangan pa rin namang lumabas at humarap sa mga tao. Mga nakatatanda. Ilipat na natin ang lugar. Para makapagtrabaho kayo ng maayos. Baguhan pa lang kami rito. Pasensya na kung naperwisyo namin kayo. Hindi na kailangang magpakumbaba, madam. Hindi nga nagkakamali, galing ka sa kabisera. Iba talaga ang asal mo kaysa sa mga babae rito. Ang mga babae rito sa amin malalakas at magaspang. Tignan mo nga ang bewang nila. Paglakad pa lang, alog na. Kung aakyat lang sila sa kama. Saka lang tatawaging babae. Bakit ba ang hirap pakinggan ng mga taong ito kung magsalita? Kayong tatlo pumasok sa kusina. Ako na ang kakausapin nila. Talagang hindi para sa marangal ang ganitong asal. Nakatayo ka lang. Madam. Nandito sila para tumulong sa atin. Kung pati ito ay hindi mo matitiis. Paano ka pa mabubuhay dito sa hinaharap? Huwag munang magsiga. Ako na ang kukuha ng tubig. Sa demonyong lugar na ito, ni mainit na tubig ay wala kang malunok. Kapag nakapag-ayos na tayo, kailangan nating mag-isip ng paraan para kumita. Tumigil ka. Sino ka? Ano nang ginagawa mo sa tabi ng aming imbakan ng tubig? Ako ang bagong salta ng pamilya Lo ngayon. Doon ako nakatira. Gusto kong magpakulo ng tubig at uminom. Kaya ako naparito para kumuha ng tubig. Hindi ba pwedeng kumuha ng tubig dito? Aba, taga-ipagpatapon pala. Kumuha ka ng tubig. Gagamit ka pa ng banga para kumuha ng tubig. Ano po? Hindi po pwedeng gamitin ang banga. Ha? Ikaw, buto na't litid ang katawan mo. Kaya mo bang buhatin pabalik? Diyos ko po. Ang tubig na ito, puro lang ito mga parasito at mikrobyo sa tiyan, ha? Kaya nga hindi pwedeng inumin. Sa hilagang kanluran, bakal ba ang sikmura ng mga tao? Kuya. Itong tubig, diretsyo mo na lang inumin. Sino nung tinatawag mong kuya? Ako si Agu. Ang dalagang galing sa kabisera. Hindi pa nakatikim ng pag-inom ng tubig. Dito lang naman sa amin may tubig na makukuha sa taglamig. At iniinom ito ng tao at ng mga hayop. Kung ayaw mong uminom, mamamatay ka sa uhaw. Hindi pwedeng sayangin ang apoy na pinaghirapan kong sindihan, iinom ka. Ganito na lang ang pag-inom. Madaling magkasakit ang tao. Nandito na rin lang tayo. Kailangan munang ilagay ko ito pabalik. At least may malinis na tubig pa sa espasyo ko. Pag pinakuluan na ang tubig, palihim ko na lang papalitan. Kuya, nagbebenta ba kayo ng tupa rito? Bakit? May pera ka bang pambili? Mukhang may sakit ang tupa na yon. Pwede bang ibenta mo na lang ng mas mura sa akin? Anong may sakit na tupa? Ayos na ayos ang tupa ko. Magkano ba ang inaalok mong bilhin? Magkano ang gusto mong ibenta? Hindi ka marunong bumasa ng bilang, no? Kalahating pilak. Kalahating pilak at sayo na. Kalahating pilak. Hindi ko rin alam kung mahal ba o mura ang presyong iyan. Bibilhin ko na lang para gupitan ng balahibo. Hindi masama kung gatas ng tupa ang ipainom kay Wenshu. Kailangan kong umuwi at magtanong kay ama. Kapatid Ki. Bakit ka nandito? Kapatid Ki. Bakit ka nakatitig sa akin ng ganyan? Siya mismo ang nagsabing gusto niyang bilhin ang may sakit na tupa. Hindi ko naman siya niloko para bumili. Alam kong mataas ng kaunti ang kalahating pilak. Kailangan ko lang talaga ng pera agad. Mga kasama. Mukhang matino naman ang batang ito. Pati ako, gusto pa niyang lokohin. Hindi kita sinisisi. Hindi naman. Bakit ngayon ay sinusunggab mo pa ang sisidlan ng tubig ng iba? Ginoong Ki. Ginoong Ki, sandali po. Bakit mo kinuha ang banga ko? Iisa lang ang dalawang banga ko sa bahay. Kapag kinuha mo iyan, wala na akong mapaglagyan ng tubig. Pinili kong bilhin ang dalawa mong banga. You. Kaya pala tutulungan mo pala akong magdala ng tubig. Mali ang pagkaintindi ko, mali ang pagkaintindi ko. Ito. Ginoo. Maaari ko bang itanong sa inyo? Magkano ang tamang halaga para mabili ang tupa?
Ginang, bakit kayong lahat ay ganyan ang hitsura? May nangyari ba? Wala naman. Xiaoju, magsaing ka na kasama ang ginang. Ako na rin ang pupunta. Kaya pa ba nang sisidlang iyan? Pwede pang mag-ipon ng tubig. Maraming salamat po, Ginoong Qi. Umalis ka na. Hindi mo alam kung gaano kahirap pakinggan ang mga taong iyon kung magsalita. Nakatapat ang mga mata nila sa atin. Gusto ko nang humanap ng butas sa lupa at magtago. Ano raw? Ninakaw mo ba o inagaw? Bakit ba kailangang humanap ng butas sa lupa at magtago? Mahina ka lang magsalita. Sabi nila, sariling bagay nila yon. Dapat lang tayo tumayong tuwid. Kapag talagang nagkasala ka ng 10 mabibigat na kasalanan, matagal ka nang naputulan ng ulo. Matagal ka nang pinugutan. Saan ka pa mapapadpad dito? Mga tao rin naman sila. Ano naman kung sabihin nila ako ng dalawa? Tio, nagpainit po ako ng tubig. Nilagyan ko rin ng kaunting tsaa na ako mismo ang nakapita sa daan. Pakisuyo po, inumin niyong lahat ang tsaa. Pagod na po kayong lahat. Aha. Ang batang iyan, napakabait naman. Akala ko pa naman ngayon ay sasalubungin tayo ng malamig na hangin. Hindi ko inakalang makaiinom pa ako ng isang tasa ng mainit na tsaa. Tio, mula ngayon, ang pamilya namin ay maninirahan na sa nayong ito. Hiling po namin ang masusing pag-aalaga ng lahat. Xiaoju, saan mo nakuha ang kandilang iyan? Ang lampara na lang na nilagyan mo ng langis. Mas maliwanag pa rin ang kandila. Gabi na sa lagay na ito. 5 silid lang naman lahat. Pag-isipan natin kung paano hahatiin. Si inay ay matutulog sa bulwagan. Ang iba pang 4 na silid. Hatiin na lang nating 3 ang tirahan. Ganito kaliit na ang lupain natin ngayon. Hindi na kailangan ng napakaraming usapan. Hindi naman makatarungan na ako lang ang titira sa isang silid. At kayo naman ay siksikan ng ganoon. Luwan. Lukin. Hayaan niyong 3, si Lucheng at ako, ay magsama na lang sa isang silid. Mga dalaga na kayong lahat. Hindi rin naman maayos kung makikitira ako sa inyo. Sa iba, bahala na kayo. Gusto po ni Xiaoju na tumira kasama ang lola. Ayos lang po sa lola. Wala akong tutol. Basta mabusog lang ang tiyan. At may matabunan lang sa hangin at ulan, sapat na. Napakarami nating tao. Kahit sino ang makasama, wala namang kaibahan. Mabilis na kayong matulog. Nakakapagod na. Dahan-dahan. Dahan-dahan sino? Bakit parang kung ano-ano na ang sinasabi ni Lola? Hindi tama ang usapan. Lola, magising ka na po. Sobrang init na nito. Paano na ito? Parang napaso na. Kapag ganyan pa rin ang init. Baka. Pakuluan ko muna ng kaunting halamang gamot para kay Lola. Pampababa ng lagnat. Xiaoju, huwag kang padalos-dalos. Kaya ba talaga? Nakalimutan mo na ba noong minsan kang nilagnat at himatayin na hindi magising? Si Xiaoju rin ang humanap ng halamang gamot para mailigtas ang buhay mo. Sa pagkakataong ito, ang anak ko lang ang maaasahan. Ama. Pagsikat ng araw, hanapin mo ang Ginoong Qi na yon. Pakiusap mo sa kanya na humanap ng manggagamot para sa amin. Maagang magpahinga na tayong lahat. Kami na lang ng ilan ang magbabantay kay Lola. Xiaoju, pumunta ka na at matulog sa silid ng babae. Tinitingnan pa ni inay. Ina, huwag na kayong makipagtalo sa ganitong oras. Kailangang may lakas ka. Alagaan mong mabuti ang sarili mo. Huwag ka nang dumulas pa. Lola, nagising ka na. Huwag mong bibitiwan ang loob mo. Akala mo ba gustong-gusto ng mga taong naghihintay lang na pagtawanan ang pamilya Luo na mangyari ang masama? Hindi naman kamatayan ang kasalanan ng pamilya Luo. Makakauwi rin tayo ng maayos at marangal sa kabiserang lungsod. Naniniwala ka sa akin? Lola, aalagaan ko ng mabuti ang lahat at mabubuhay tayong maayos. Sa lugar na ito, mas malaya pa tayong mabubuhay kaysa noon. Mabuti. Dahan-dahan. Huwag mo munang galawin ang perang dala mo. Humanap muna tayo ng pagkakataong ipalit iyon sa bariyang mas maliliit. Baka may makapansin sa atin. Xiaoju, huwag kang mag-alala. May alam pa rin palang tama ang mga taong ito. Sino kayang maaga pa lang ay nandyan na? Ito ay ang asawang ito.
Maaari ko po bang malaman kung saan nakatira si Ginoong Ki? May kailangan lang akong mahalaga sa kanya. Hinahanap niya ako. Ginoong Ki. Hindi pa rin bumababa ang lagnat ng ina ko kagabi. Maaari po bang tulungan niyo akong maghanap ng isang manggagamot? Sumunod ka sa akin. Dadala ako ng asawa ko. Ang ganda ng lalaking ito. Asawa ko, kalahati na ng buhay ko, pero ngayon lang ako nakakita ng ganito. Ina. Anong klaseng gwapong lalaki? Binalak mo bang mag-asawa ulit? Hindi pwede. Maaga pa lang ganito na ako kalat sa panaginip. Papasok muna ako sa kwarto para mahiga sandali. Ang tanda ko na. Hindi ko na rin alam kung ano pa ang tumatakbo sa isip ko. Mas mahalaga ba ang pera kaysa sa isang gwapong lalaki? Awu. Ayaw kumain ni Madam. Kain ka na po. Ina. Isang itlog lang naman. Huwag mo nang tipirin ang sarili mo. Ikaw na ang kumain. Marunong na akong humanap ng trabaho ngayon. Sa pagbalik ko, sisiguraduhin kong magiging maayos ang buhay mo. Awu. Ganito na ang katawan ni Madam. Huwag mong sayangin ang pera. Ipunin mo na lang ang pera. Bumalik ka at mag-asawa ka ng manugang. Nasa ilalim na si Madam. Wala ka ng mukhang maipapakita sa harap ng ama mo. Sino? Ikaw pala. Ano ang ginagawa mo rito? Awu. Ngayong araw ay aalis ang pamilya ko para magbungkal ng lupang bakante. Wala kaming kasangkapang pangbukid na magamit agad. Pwede bang hiramin muna namin ang sa inyo? Puro salita lang walang saysay. Ang magsalita ng direkta ang pinakamurang paraan. Subukan mo. Baka sakaling pumayag. Kahit tanggihan ako, wala namang mawawalang piraso ng laman. Awu. Sino iyon? Madam. Isa siyang ipinatapong kriminal. Pumunta para manghiram ng isang panghalo sa kusina namin. Awu. Hindi mo na kailangan. Pahiramin mo na lang kami. Naiintindihan ko na po, ina. Mag-ingat kapag ginagamit. Huwag mong sirain. Salamat. Hindi ko po ito sisirain. Awu. Ito lang po ang meron ako. Gusto kong ipalit sa inyong tupa. Sige ba? Kung ito ay itinuring na pilak, ang sobra ay sa inyo na. Kaya mo bang magdesisyon para dito? Sa tingin ko, bagay ito sa Panginoon ng isang mayamang pamilya. Siya ay isang ulilang dalaga. Kaya ba niyang magdesisyon? Akin po ito. Natural, ako ang magpapasya. Wala akong mapagbebentahan. Kaya dadalhin ko ito bilang kapalit ng inyong tupa. Isang inahing tupa na may sakit ang dala mo. Kapag nalaman kong nililinlang mo ako, maghintay ka lang. Ang ibig kong sabihin, papalitan ko ng malusog na tupa. Sino bang gustong magkasakit? Kahit ang inahing tupa nakakapanganak lang. Kalokohan. Mas mabuti na kaysa wala. Huwag kang mag-alala. Narito na tayong lahat ngayon. Hindi na tayo makakatakas. Awu. Ang nagsasalita kanina ay isang batang dalaga. Hindi ba siya halos kasing edad mo? Nakahiga ka pa sa higaan, inoobserbahan mo pa kung para saan ito. Hindi na ako hihiga. Pupunta ako sa bahay ni Wang Po upang tingnan kung pwede silang makiusap para sa'yo. Napakaganda niya. Kasama raw siya ng mga taong ipinatapon. Baka raw siya ang kawawang dalagang itinakwil ng pamilya. Inay. Baka raw siya ang ulilang dalagang isinama sa pagpapatapon. Mabuti na rin ang ulila. Sa lagay ng pamilya natin, ano pa ba ang pipiliin? Wala naman ng maayos na dalaga sa nayon. Bakit hindi mo puntahan at alamin? Kung pumayag sila, di papakasalan mo na. Si Ajio. Saan ka humila ng tupa pauwi? Ang ulo mo talaga napakaiba. Pero kaya ba nating buhay nito? Hindi rin ako marunong mag-alaga. Ako ang bahala. Ano bang mahirap doon? Pakainin lang at painumin. Itong tupa ay may sakit. Hintayin mong pakainin ko muna ng gamot na damo. Pwede pa itong painumin ng gatas ng tupa. 8. Ito ba ay tupa? Pwede ko bang pakainin? Naman, pwede na. Humanap ka ng tuyong damo. Dapat ay kumain din ito. 8.
Kinain na nito. Ang ganda ng lalaking ito. Nakasuot pa ng gusgusin. Pagkatapos maglakad ng malayo, kapwa ang dalawang opisyal ay ayaw nang magpatingin. Hindi ko alam kung matatawag pa silang huling pamilya. Pumunta si Ginoong Qi para kunin ang huling pamilyang ito. Hindi ko alam kung pwede pa ba silang makuha. Bakit ganyan kakataranta? Ang ipinatapong taong iyon. Talagang walang mabuting dala. Pupuntahan ko si Jiang Xiaoju, ang mabahong ulilang iyon, para singilin siya. Nagpanggap siya ng paninda. Niloko niya ako ng isang tupa. Ikaw na binata. Ano bang kinulimbat sa iyo ng anak ko? Ikaw nga ang tatay ng mandaraya. CJ. Niloko ng anak mo ang aking tupa. Bayaran mo. Ngayon din bayaran mo ako. Bitawan mo. Magsalita tayo ng maayos. Ilabas mo ang mga gamit. Ha? Si Kida lang pala. Ano ba ang gusto mong mangyari? Huwag mo akong paulit-ulitin. Ilabas mo ang mga gamit kanina. Hindi na ako amin. Yung kinuha ng bata kanina, peke pala. Nawala na yon sa akin. Kung nawala, pulutin mo ulit. Ilabas mo ang mga gamit. Totoo ba? Sulit yan. Ibigay mo sa akin ang mga gamit. Itabi mo ang pera. Una, gamitin mo muna ang pera para ipagamot ang ina mo at bumili ng gamot. Ha? Kuya Qi. Biglang gumaan ang loob ko. Biglang nawala ang lakas. Buti na lang matibay ang katawan ko. Pwede bang pabulong, anong gamot ba ang ininom niyo? Mga halamang gamot lang naman. Ginoo. May problema po ba? Hindi naman ganyan ang bisa ng mga halamang gamot. Ayaw ko nang sabihin. Sandali lang. Ano yon? May kailangan ka ba? Yung hikaw na binigay mo, sinabi ni Kuya Qi na medyo sulit daw. May isang inahing tupa pa ako sa bahay. Nanganak na ito at may bake pa. Pwede kang pumunta at kumuha ng isa. Pero marunong ka ba mag-alaga? Marunong ako. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong mabubuhay iyan. Paanong buong pamilya kayo, ikaw lang ang magbubungkal? Huwag ka nang magtrabaho sa bukid. Hindi mo ba naisip mag-asawa? Ewu. Ikaw, bata, ano ang ginagawa mo? Bilisan mo at maghatid ka ng daan para kay Ginoong Li. Ano ba ang sabi mo kanina? Kalahati lang ang sabihin mo. Parang duminahin nila kalahati at naputol. Nakakainis. Wala. Wala naman. Ginoong Li. Nasa bandang iyon ang bahay ko. Kayo na ang dapat magsimula ng trabaho. Ang lupang iyon. Sa loob ng 3 araw. Baliktarin niyo ang buong lupa. Maraming salamat kay Ginoong Qi sa pag-anyaya sa aking lola ng isang manggagamot. Aalis na kami. Hindi kami mag-aaksaya ng panahon sa trabaho. Ang bantay na ito. Mas maaasahan pa kaysa sa inakala ko. Sa nobela, hindi talaga mapagkawanggawa ang mga bantay roon. Baka dahil kaunti lang ang mga pamilyang pinalayas dito. Xiaoju. Halika at uminom ka ng lugaw. Hindi na ako kakain, ina. Magtatrabaho muna ako. Hindi. Sa tindi ng lamig sa gitna ng taglamig, may sakit ba siya? Lahat ay nagyelo. Ano pa ang silbi kung balikan natin yon? Dalang. Ano ang tinitingnan mo? Maganda ba o hindi? Kumusta? Ang mahirap na pamilya ay nagkasakit ng mayaman. Kailangan gumamit ng mabuting gamot ang ina ni Wu para sa sakit na ito. Alagaan ng mabuti. Hindi pwedeng mapagod. Hindi pwedeng mag-alala. Kailangan kumain at uminom ng maayos. Naintindihan ko. Hindi na kailangan. Ako na ang sasakay ng kalabaw pabalik. Ikaw na abala, huwag ka nang mag-abala sa pagsundo sa akin. Ikaw, huwag kang mag-alala ng sobra. Ang gamot na kailangan ng ina ni Wu ay hindi kayang tustusan ng tulad mo. Tama. Kung sa tingin mo maganda ito, mas mabuting pakasalan mo na agad. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, Tioli. Hindi mo naintindihan. Lene. Sobra kang tuso, bata. Kung ayaw ng tao, ay kukunin na lang siya pabalik sa bahay.
Ang mabuting babae dapat pinipilit makuha. Kung hindi mo agawin, may iba namang agaw. Ito ay damong gamot. Langit. Alam ko na, hindi nasasayang ang sipag ng taong may puso. Walang tumutubong ganyan dito. Ang damong gamot ay talagang magandang bagay. Kapag natuyo at naiproseso, siguradong may bebenta. Paano ang iba? Ang tatay ko, pinapanood nila habang umiinom ng gamot ang lola ko. Darating din agad. Maraming tao ang nakatingin habang umiinom ng gamot. Umuwi ka at sabihin mo sa kanila. Kung hindi mahukay ang lupang ito ngayon, bukas ay dodoble ang hirap. Ginoo, dumating na kami. Magtatrabaho na tayo ngayon. Xiaoju, pinapahirapan ka ba niya? Hindi. Mukhang na-delay lang kami sa trabaho. Hindi ako masaya. Anong silbi ng pag-ikot sa tigang na lupa? May tutubo ba riyan? Hindi ko alam. Gawin lang natin ang sabi ng iba. Ama. Tiyo-san. Tingnan ninyo. Ano ito? Ugat ng damo. Ang tawag dito ay damong gamot. Isa itong uri ng halamang gamot. Pwede natin itong hukayin, patuyuin, at dalhin sa botika para ibenta. Malay natin mabenta. Huwag kayong panghinaan ng loob, mga kasama. Ngayong malamig lang, wala pa ring mawawala. Pag nabenta natin ito, makakabili na tayo ng mas makapal na damit. Nakita ko ito noong pumunta ako sa bayan. May botika talaga na bumibili ng halamang gamot. Xiaoju. Malakas talaga ang swerte mo. Tama. Xiaoju, pahinga ka na. Ako na ang huhukay. Ako na. Ano na? Hindi pwede. Masyadong mabagal sa ganitong paraan. Bago magdilim, hindi talaga mahuhukay ang bahaging ito. Paano kung maghiram pa ako ng ilang gamit sa pagsasaka? Pwede mong ipakuha sa kuya mo. Xiaoju. Parang sabi mo lang. Nagawa na nating makarating dito. Kailangan lang talaga nating tapusin. Hindi pwedeng lagi na lang ikaw ang aasahan sa lahat. Ganito na tayo katagal. Hindi pwedeng ipasa sa iyo ang lahat ng gawain. CJ. Kuya, ikaw na ang pumunta. Tandaan mong magsabi ng ilang magagandang salita. Huwag kang mag-alala, ate. Kakailangang makakakuha ako nito. Kuya, saan mo dadalhin ang timba ng tubig ng aming pamilya? Ibibigay mo ba iyon sa lisang iyon? Sabi ko na nga ba? Ang sipag mo sa pagtakbo roon ng 2 araw na ito. Tinitignan mo lang ba ang lisang iyon? May utak ka pa ba o wala? Sino raw ang lisang iyon? Ang hirap pakinggan ng pagsasalita ng isang dalagang ito. Bakit naman hindi? Hinayupak. Ikontrol mo ang bibig mo. Kung hindi, hindi ka na makakapag-asawa ulit. Kung maibalik mo lang ang manugang mo, ayos na. Huwag mong sabihing 2 timba lang ang ipinalabas mo. Kahit 2 sako ng bigas ang ipalabas mo, matutuwa pa rin ako. May palabas pala. Sabi ko na nga ba? Ang laki na pala ng agwat ng edad mo, kuya. Mukhang natuklasan mo na rin ang sikreto. Hahaha. Mukhang may lisang ganyan din ang salarin. Pwede ba niyang magustuhan ang isang tanga kong kuya? Hindi mo ba pwedeng alalahanin na may buti rin ang kuya mo? Bakit, hindi na naman ako type? Ano bang diferensya ng kuya mo? Siya rin ang pinakamagwapo sa buong nayon natin. Marami ring dalaga ang gustong magpakasal sa kuya mo. Hindi mo pa rin siya gusto. Kung tutuusin, ang gwapo talaga ng lalaking dumating kahapon. Hindi nakapagtatakang ganoon kaganda ang naging anak niya. Ay naku. Kung tutuusin, gwapo rin ang maagang namatay mong ama. Ang gwapo ay nakakain ba? Nasa lupa lang din naman ang ikinabubuhay niya. Hindi ka ba marunong tumingin sa dinadaanan mo? Ako po si Lu Wenyuan. Nangahas akong gambalain ka, binibini. Nais ko sanang hiramin ang inyong mga kasangkapan sa pagsasaka. Hindi ko po alam kung maaari. Binibini.
Ha? Opo. Sisiguraduhin kong maibabalik ko ito bago dumilim. Si Aoki. 8. Bakit ang lakas ng boses mo? Hindi ba sinabi na, huwag mo akong tawaging si Aoki? Ang pangalang iyan ay ang hirap pakinggan. Ano ba ang ginagawa mo kanina sa may tarangkahan? Sikat ng araw pa. Hindi kaya may kung anong bumihag sa puso mo? May asikasuhin lang ako, aalis muna ako. Magpapalit ako ng pangalan. Napakaburara ng pangalang Kik si Aoki. Bakit ko naman tatawagin Kiyu ang kuya ko? Ako na ang tatawagin Kik si Aoki. Ang ganoong tao. Hindi talaga papatulan ng isang dalagang tinatawag na si Aoki. Ang lintik na yan. Hindi rin alam kung sinong nakisama na. Ganyan talaga ang ugali niya. Kung babalik ka ng hindi ka pa asawa, lalo ka pang magmumukhang kakaiba. Ano na naman ang gagawin mo sa labas ngayon? Bilisan mong maglinis ng dumi ng manok. Ano namang problema sa ugali ko? Baka sakali may magustuhan pa ang ganito kong ugali. Hindi ako maglilinis ng dumi ng manok. Sinasabi niyong ikakasal na ako. Tapos ipapagawa pa ninyo sa akin ang maruming trabahong ito. Nabubulok na amoy ng dumi ng manok. Sino ba ang magkakagusto sa akin? Aba. Lumabas na ang araw sa kanluran. Hindi ba sinabi mong hindi ka mag-aasawa? Ngayon ay gusto mo ng mag-asawa. Makakahanap na ako ng matchmaker.